kadiriwan, may umagang labas na. Bumibili ng pag-asa, sa umagang anong ganda. Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay 20 de Mayo, 19 pa lang. 19 de Mayo, 2019. And welcome sa Super Chat number 10 ng Wealth of the Nation. Muli, ito ang inyong lingkod, Anton Israel, ang bumabati po sa lahat. Ating mga kasama rito sa WOTN, sa mga viewers at suki ng isang magandang gabi. Ayan, paalala ni Raikal Sabiran, ang may gawa po ng ating intro na si Raikal Sabiran. Maraming salamat. Hinahanap ko itong aking extra, itong aking music eh. Sige, bago muna yan. Ang The Wealth of the Nation series na inyo pong natutunghayan sa tweet-tweet na napapaldalas daw yung ating broadcast ha. Dali lang. Ang ating broadcast ay hatid sa inyo ng inyong lingkod at ng ating mga donors ng WOTN show. Kung kayo po'y nagigiliw sa atin pong ginagawa at ang hadikain, objective ng ating programa, maaari po ninyong ibahagi ang inyong appreciation pamamagitan ng PayPal. May PayPal kayo. Pwede kayo magpadala sa www.paypal.me/Tony Israel. Yan po ang aking account. Alternately, pwede rin po kayo magpadala sa pamamagitan ng BDO, savings account number. Naka-flash na po sa inyong mga screen ang aking full name. At yan din po ang gagamitin niyo kasama ng aking phone number sa inyo pong pagpapadala sa mga remittance services tulad ng Cebuana, Luwilier, WU, MoneyGram at iba pa. Siyempre yan din po ang number na inyo pong tinatawagan at mga tumatawag. Kung hindi ko po nasasagot, ibig sabihin ako'y unavailable. May sumpong natutulog. Itong lately kasi marami pong palaisipan. Maraming palaisipan. Kaya busy ho ang aking isipan, lalo na hinaayos pa ho natin itong ating mga pa-ID. May nga nagsasabi, totoo ba yung pa-ID? May nagkukonfirma naman na totoo daw. Ang Pangulong Duterte yata mukhang naghahanda rin ng pa-ID. Kaya meron mga select provinces na mabibiyayaan ng kanyang pa-ID. Sige, abangan lang natin. Siyempre, pinasasalamatan ng programa ang mga sumusunod. Ito po sila yung mga tumutulong na mai-daos natin o mai-raos natin itong ID project. Nandiyan siyempre si Alfredo T. ng Saudi at Dingle, si Penny G., Jenny Gallagher, Kuya Turbo ng Italy, Wanna C ng Hong Kong. Yes, I wanna see you. Excuse me? Si Ate Florentina at Mang Roger ng Queens, New York. Si Ella B. and si Sana P. Mag-ina po yan. Si Arnelo V. Robert John ng Bacolod. Si Wen C. Ate Wen ng Quezon City. Si Venerando U. Vener Samson D. ng Manila. Nakita ko kami ni Vener. Magandang lalaki ang aking kaibigan si Vener. At nandyan din siyempre si Dan D. At Emmanuel L. ng San Joaquin, Iloilo. Kagapon nagkausap kami ni Emmanuel L. Nagyaya ng hapunan. Kaso meron po akong show kaya hindi po ako nakapagpa-unlock. Sa susunod na, Emmanuel. At siyempre, nandyan din si Jovencio L. Kilala niya, alam niya, naririnig niyan. At si Ricardo B.
ng Rojas City. Si Cecil T. Maraming salamat si Cecil ng Tokyo. At Anonymous. May Anonymous ng Pasig. Siguro si Ed Neri yan. Ha? Baka ikaw yan, Ed. Ha? Ngayon naman, Anonymous, sana magpakilala ka at mapasalamatan kita ng sa paraang ito. No? Okay, sige. Yan si Anonymous ng Pasig. Check ko lang yung aking balance at may pumasok na amount galing kay Anonymous na hindi ko po kilala. No? Kilala ko sino. Siyempre, ang ating programa ay hindi po magsisimula hanggat hindi natin nababati ng magandang gabi ang ating mga audience. At nandiyan si Luisito Santos, si Arnel Custodio. Teka muna ha, iisa-isa natin to. Si Enzo Di Maculangan, si Edna, Robert Amil, Flory Olarte, Luisito Santos, George Pradilla, Chase Shine, Jennifer Kadungog, si Ronaldo Aniscal, Edser Serrano, Baby Pana, Alan Milebo, mabuhay ka. Thank you, mabuhay ka rin Alan. At sa mga quote niya, si Jojo Endinible. Kasama dito sa work, si Mac Dili. Sana po dumating na ang ating pinakahihintay ng lahat. Ayan, nakiusap po kayo sa old man na mana po natuloy yung aming ID project at namanan na po ninyo. Okay. Kasi hindi ko na po isasubmit doon sa nagpautos sa akin, kundi isasubmit na po natin direkta kapag lumabas na po ang old man. Si Vicente Jonas Cepeda, Marvin Kalimlim, Romeo Sacris Ray, Trevor Olabak, Eddie Presi Velasco, maayong gabi sa imo. Maayo kay napod ni Nimo. Siguro maayo na pod balita. Wala pa karon. Hindi na tayo kay mapurga tayo. Ma-impatso tayo sa maayong balita. Okay, sige. Daniel Estariha, on si Shefen, Tessie Kulihat, Carlito Pre, kay Ihetak Ali. Good evening. Hindi ko masyado mabasa pagbaliktad. Yulita Isla, interesting topic, anxiety sa mapag-usapan. Pag-uusapan mo natin ngayon yung mga scam. Ano po ninyo maiiwasan yan? Magandang gabi, Angel Lavinia, Lovelyn Nui, Eddie Presi Velasco, Edgardo Espinosa, magandang gabi sa iyo, Ed. Amelia Balmadrid, Lisel Berma Quintones, Fe Edulsa, Dandy Hucos, salamat. Miguel Luberia, Gary Liagas, Judelin Toribio Carriaga. Judelin, may interesting story ka ha? Kwento mo naman sa amin. Emilio de la Torre, Ami Mariano, Tabeta Tolentino, Grace VDB, kay Dario Castrense, kay Ruby Kuanang, Bong Berol, Adriano Sensano, Edson, magandang gabi sa iyo, Edson. Super Chat Sunday, Margarita Selga, Maiciel Bendio Villaluz, Daniel Estariha, Danilo Cruz Rabara, kay Donato Red, good afternoon, good evening Donato, salamat. Kay Maruco, Jason Elia, Leonardo Camelio, Arnold Malyari, sabi niya good evening. May nabasa daw siya tungkol dun sa Golden Lily. Yan ang pinag-aaralan ko ngayon, Arnold. Magandang storya yan. Bumili ako ng isang e-book. At yung isa naka-download ako, maganda libro din. Tungkol ito kay Santi, si Severino Santa Romana. Totoo palang merong Severino Santa Romana. At yung loot, yung mga kinuha ng mga Hapon, ninakaw ng mga Hapon noong panahon ng gera sa iba't ibang lugar ng bansa at naging strategic ang Pilipinas sa pagkukumpuni nila o pag-iipon-ipon ng mga kayamanang ninakaw nila para dalhin sa Japan kasi nagkaroon pala ng naval blockade. Kaya hindi nila madiretso doon. Kaya ang ginamit nila, ang kaparaanan ay ang Pilipinas. Ang sinasabi daw po doon sa libro na aking nabasa ay merong 175
na Golden Lily Tunnels. Tatlo pa lang yata ho ang nabuksan doon. At isa sa mga nakapagbukas ay itong si Severino Santa Romana. Kaya po ito yumaman. Pero sabi nga nung legend si Santi, Severino Santa Romana ay siya rin daw si Jose Antonio Diaz alias Jose Rizal. Namatay ho yan noong 1974. Pero ayon din sa libro, nakalagay din sa kanyang sulat ay October 21, 1974. Pero ang totoong petsa ng kanyang kamatayan ay alam niyo ba kung ano? September 21, 1974. Parang coincidence. Ano ba meron sa 21? Ano ba meron sa 11 ng September? So, misteryoso yan, misteryoso. Baka buhay pa ito si Severino Santa Romana, hindi natin alam. Jade Bartolome, Mylene Subabat, hindi pa ako tapos sa kababasa ko sa libro. Carlos Araganda, Estoy Estrada, Aida Berhin, Gianfranco Villa, Nilo Rico, R.Al. Yunorio, kay Engineer Valle, kay Ara Oredina, kay Gary Liagas, Cheryl Malye, Ana Mangkoy, Jos Mateo, kayo ko na, gustong-gusto ko pa. Kitching. Nairam yan. Good evening, Nairam. Mayran. Rosie Gavanes, Joseph Laciente, Luis Randolph, Remy Pispis, Bernardo Gatyon. Ed, good day, good evening, good night. Carlos Arganda, kay Jolan. Maraming salamat, Jolan. At inabot kong pagbati kay Kuya Lawrence at kay Ate Tempora at sa Lendicho family. Ruby Takod, Juanito Binamira, kay Leia Rita, Noel Arcilia, magandang gabi. Rodelia Beato, Boy Baltasar, Emilio de la Torre, Renato Hetio, Jerilyn Reyes, Miasco Bodegas Fernan, Wanaya Betralo Paner, Nancy Abaygar, Dominador Ludio Tubon, kay Onsi Shefen, Lydia Ibe, Joel Pasis, ito na, Richard, Rick Gomez, Carlo Bautista, Jocelyn Medalla, kay Tatalino, maraming salamat. Kay Gemma Tayag, kay Maria Rosa Silang ng Italy, Jerilyn Reyes, Nilda Estrada. Dito kami tumpukan nakikinig sa iyong programa ngayon. Sama-sama ang mga Bisaya dito sa Canlaon City, Negros Oriental. Maayo. Okay, ano lang tayo. Keep on dreaming, keep on hoping. Moabot ragyod. Edwin, good evening sa iyo, Edwin. Love to see you soon. Handa mo na yung ID mo, Edwin, ha. Magandang gabi. Kay Sandel, kay Madam Princess, kay Ma'am Julie, kay Michael, sa lahat ng mga Wotnians at ng Piconians sa buong mundo. Hello, Sir Anton, Cab Glenn, Dario Castrense, good evening. Azaria Itzikya, kay Richard Opli Vargas. Richard Vargas here, watching from Pasig. Pakibati naman po ang GD Group of Antipolo. Ano ba ibig sabihin ng GD Group? Richard, pakibati na rin kay Madam. Madam, alam niya na kung sino siya. Uy! Sino kaya yan, Richard, ha? Masaya patunood po sa lahat. Arnul Nel, Lorencia Camilio Saturnina Iroy, Hirelin Rios, Queen Salvacion, magandang gabi po sa inyo, my Queen. From the Sovereign Republic of the Philippines, Rodelio Beato, Rose Season, Roberto Castillon, Marisa Palite, Nalin Castillo Tolentino, Godoy, way pa. Truth will set us free, sabi ni Madam Queen. Andrea Dalisay, Liberty June Cherry, Lloyd Pediglorio, Hayete, Merci Me, Violeta Castro, Marlio Bert Santos, Tufo Kiber, Tofu. Okay. Adrian Reyes, Tarwin Saonya, Nana Niyat, Norbert Bustillo, GF Abat, Willie De Dios, masipag magpadala ng ID dahil gusto niyang makatulong. Basta maayos ang pagkakapag-organize ng mga IDs.
malugod natin yung tinatanggap. Ha? Nestor Corpus, Gina Ortega, Constancio Parfanay, Andrea Delisay, Zenab Zanad, Zenaida Filomeno, Anami Cruz, Fernando Barraquia, Adrian Apohan Rosales, at Gina Ortega, tapos na. Rafael Oredina, Marilyn Agabaw. Ay, Marlene, malapit na. May subdivision daw gagawin dyan sa Santiago, ha? Sa Isabela. Oh. Ubi Johansen, watching from Norway po. Anami Cesarma, Preymars, Orabiles, Adrian Lindo, Makiling Banahaw, Kaanton, Kuya Christian, Apo Bernardo Sinukuan, sa lahat na nagsusulong ng tunay na pagbabago sa kasaganahan. Mela Conce, Cheryl Malye, Leonard Oravan, Camilita Midel, Ambrosio Hugo, Jul Marie. Kamusta ka na, Jul? Long time no hear, Jul, ha? Stay beautiful as you are. Rebecca Conay, Rendon RV, Teresa Real, Robinson Ramos, Ireneo Magbanwa, Lelenem Raf, Faye Faldas, Ninita Samales, Egay Atienza, Ami Ebio, Noel Ladante, Leonard, Lani Castillo. Isa pa rin sa mga charming viewers. Si Lani, Ferdinand Odivelas, Joel Pasis, Chris Busa, Bronx Buadi, Sally Samlero, Ronaldo Aniscal, Lee Jose Isagani Hate, Roselina Salayo, Jovic Ramirez. So yun, naburin. Well, siyempre Sunday naman, kaya tayo medyo relax lang tayo, And napag-isipan nating kinukontak ko talaga, kinulit ko talaga itong si Kamandag, Dahil may mga nalalaman siya tungkol sa mga usual na transaction. Yung mga small time transaction siguro. Dahil yung mga nakakaalam ng mga commodity trading, yung mga nag-uusap-usap, halimbawa sasabihin meron akong AU, meron akong ginto, meron akong Zimbabwe, meron akong commodity, meron akong Vietdong, meron kaming uncut dollar, meron kaming ABL, kung ano-ano pa. At nag-uusap-usap po yan, nagko-congregate po yan, nagkakaroon sila ng transaksyon. Kadalasan nakikita ko yan sa Cubao, sa Araneta Center. At dyan ang paborito nilang meeting place at nagkakaroon ng transaksyonan. At syempre, yung mga kababayan naman nating gustong kumita. Yung limbawa ay OFW, umuwi ng Pilipinas, may amount na, say, may naipong 1 million, pero gusto niyang pagulungin. Na-attract sila sa ganitong mga transaksyones at sasabihin siyempre, meron kaming isang kahon na ganito. Pwedeng ipagpalit sa ganitong halaga. Halimbawa, yan, Zimbabwe, yung nakikita. Pero, nasa Mindanao, nasa bundok pa. Bababaho namin yan. Pero, magbigay ka ng advance. Ayan, bibigay naman ng advance. Di nagbigay ng advance. Hanggang sa, kikwentuhan ka na lang ng kikwentuhan. May continuity yung kwento, Yung biktima na-hype. Hina-hype. Parang sinasadyang ma-excite. Malapit na po. Ibababa na lang namin. Kaya lang kinapuso kami ng panggasolina. Kinapuso kami ng ganito. Kaya padala kayo. Padala ka ng padala. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nauubos na pala yung pera mo. Tapos pag siningil mo, wala na. Hindi na nagpakita. Kaya ibabahagian po tayo ng ilang kwento ni alias Kamandag at mapag-anuhan natin. Pero bago ko tawagan si alias Kamandag, dito po sa Iloilo, meron pong nahuli nung isang araw na nagbenta nitong 74 kilos na gold bar. Yan po Sumatra ang hallmark niya. Naging dubious yata kasi ayon sa ulat, nagsumbong sa pulis yung mga negosyante. Ibig sabihin yung negosyante, yung mga gustong kumita dahil palipat-lipat daw ng lugar kung saan sila magkikita at saan magbabayaran. O siguro may nabiktima na previously dahil yung ulat na
pinagbasihan ho natin dito hindi naman din kumpleto. No? Yan po ay inulat ng RMN Iloilo. Sa madalit sabi, yung nagdala ng ginto na yan ay nahuli. Pero ang kaso, ang kinaso ho sa kanya ay yung illegal possession of firearms at yung kanyang dati pang kaso. No? Hindi yung pagbibitbit niya ng ginto. Ngayon, dun sa report, kapag napatunayan na itong ginto na ito ay peke, maaari pa siyang kasuhan ng syndicated staffa. Pero may mga nagsumbong ho, yung mga negosyante. Siguro, umiiwas o hindi natin maalam yung mga sirkumstansya pa at nang isumbong, nasa kote ng mga pulis na nag-post ng buyer at kuno sila ay may dalang perang malaki pero mga budol money yung ibinayad hanggang sa nadakip nga itong may tangan ng ginto na yan. Ayan. May watching from Bolda, meron na nanonood from Bohol, from Tagum City. Ayan, nako, yung mga taga Bohol, taga Davao, maganda-handa kayo. Baka may magbigay ng ID dyan. Hindi ko nasasabihin ko sino. Pero rinig ko mauuna. Kaya napakahalaga daw po yung national ID. Kasi yun po ang magiging instrumento, yun po ang isang magiging vehikulo para makarating po sa atin yung biyaya. Ayaw ko kung may anong klaseng national ID yan. Kung sapat na ba yung UMID? O may iba pang ID na kakailanganin. At kontakin muna natin si Kamandag. Hello. Hello, magandang gabi sa iyo, Kamandag. Si Anton ito, live na tayo. Magandang gabi, Ka Anton. Oo. At ito, marami na tayong nagkikinig, mga audience, mga tagapakinig at gusto nila malaman yung mga common practices na masasabi mong maituturo mo sa amin para maiwasan yung mga potential scam na maaari naming pasukan. Diba? Kasi kapag hindi natin sila ginabayan, marami nga naman ang mai-scam, marami ang iiyak. Maaari mo ba akong bigyan ng iyong maiksing background tungkol sa iyong personal na kakayahan na pumasok dito? Ikaw, siyempre, hindi ka papasok dito kung wala kang pera, di ba? Oo, siyempre naman. So, nung ikaw, mismo meron kang first-hand experience tungkol dito? May mga late 90s yun. Sagupa ko na yung mga yun. May mga pinakikita, mga dokumento. Sabi ko, kung talaga sa yan, may kilala naman tayo ng mga bankero. Di punta tayo sa bangko. Dalawa lang naman yan. Makukuha mo yung pera mo o makukulong ka. Wala naman pumapatol eh. Ano ba yung mga dokumento na yun? Ano ba yung mga dokumentong pinakita sa iyo at ipinagkukumbinsi? Marami. Unang-una, yung tungkol dyan sa mga Marcos wealth na yan. Yun ang mga pinakikita lang. Minsan may mga gold bars pa, may mga picture pa, kailangan nila ng financier para makuha. Sabi ko, kumuha ka lang ng isa dyan, benta mo, hindi mo na kailangan ng financier, di ba? Pero ano naman sabi nila? Pag ano nang sinasabi mo, anong dadahilan sa'yo? Ayun nga, kailangan daw ng financier dahil may mga dapat daw bayaran. Sabi ko, kumuha ka lang ng isa dyan, total na picturean nyo. Hindi kumuha ka ng isa, ibenta nyo. Hindi mo na kailangan financier. Ilalagay mo lang sa hindi maganda yung sitwasyon ng buhay mo. Kung maghahanap ka pa ng financier, malamang patayin ka na lang nun. Sila na lang kukuha nun, di ba? Sa kabilang banda, sa kabilang banda, ganun. Pero ang sasabihin naman kasi nila sa'yo, Kamandag, hindi namin pwedeng galawin yung ginto dahil may nakamuwa yan. Parang ganun. Kaya kailangan namin ng financier para maibaba. Pero somehow, pwede mo rin hulihin sa ganun dahil nga naman, no? Hindi nila pwedeng kunin pero pwede nilang ibaba. Ang una dyan, kanino nakamuwa ba yung mga yan? Umuha yung LOI na sinasabi nila.
Oo, yun nga hirap doon eh. Dami-dami mo dokumento papakita, may mga picture ka pa. Sabi ko kung ganyan naman, maglolokohan na lang tayo dyan, buti magkape na lang tayo. Ikaw ba hindi ka natukso? Hindi ka ba masasabing nadala o pinag-isipan mo man ng isang gabi na parang natitempt ka o nahikayat ka o nahihikayat ka? Hindi naman. Sa akin naman tinitingnan ko lang kung talagang totoo ba. Di ba? Mhm. Oo. O kung totoo, di wala problema ron. Ayun lang naman sa akin yung makatotohanan lang. Ikaw ba ay naiimbitahan sa ganitong usapin dahil ikaw ay may potensyal na mag-finance? Ganun ba? Di rin eh. Kasi kaya kinuha ko lang yan doon dahil may makilala rin ako na nasa ganyang kalakaran. Sabi ko, di sige, tingnan natin. Wala eh. Mukhang lokohan eh. Paano mo naman nasabi? Hindi ka pa naman nabibiktima. Hindi pa naman. May ingat naman tayo sa ganyan eh. Bilang nga, siyempre, papakainin mo yung mga yan. Buti sana kung isa, dalawa lang yan. May isa, pupunta sa'yo, 8, 10. Saksi si... totoo yan. Tapos Sa hirap naman kasi, ang nangyayari, yung iba ginagaya na rin. Di ba? Yun ang nakalulungkot doon eh. Ginagaya na rin ng iba. Kaya dumami na sila raw yung paperma, sila yung ganito, nasa kanya yung ganyan, sa kanila yung ganyan. Di ba? Ayun, tama yan. Siyempre, ikaw isa kang kilalang negosyante. At siguro hindi ka nagpadala. Pero napakinggan mo. Alam mo ba kung saan nagtitipon-tipon yung mga yan? O mga favorite places nila? Alam mo, mga favorite places yung mga yan. Dito sa mga malalaking mall, karamihan yan, mga nasa food court yan, mga yan. Mga bihis na bihis pa nga yung mga yan. Tapos, food court yan sa anong area? Actually, may area ng Makati, Mandaluyong, Quezon City. Cubao. Basta kung saan yung may mga, mga area ng Cubao. Ayun, so noon pa man ay ilam mo nang hindi makatotohanan. Oo naman. Baga yun sa akin naman, curiosity na lang yun, di ba? Hindi, syempre, ano ba to mga pinagkakabalahan yung mga ganyan? Titingnan ko rin. Sabi, sila may hawak na ganyang account sa ganitong bangko. Sige, di punta tayo ron. May kilala ako. Dalawa lang yun. Kunin mo yung pera mo kung talaga sa iyan o makukulong ka. Dahil peke yung dala mo. Pag hinabi mong ganun, hindi naman, pag hinamon mo sila ng ganun, anong kadalasang reaksyon? Wala, umalis na lang. Hindi nakikipag-usap din. Hindi na siya iiwas na sa'yo, hindi na makikipag-usap. Oo, ganun lang naman kasimple. Kung talaga sa'yo ba naman yung account na yan, di ba? Hindi mo naman kailangan ng tao. Punta ka sa bangko, dali mo yung dokumento. Di ba? Kasi ang kadalasan, yung mga Pilipino, kaugalian na ng Pilipino na ayaw nilang mabastos yung kaibigan o yung kaharap, di ba? Kaya minsan nahihiya silang diretsahin o prangkahin. Ikaw, prangka ka. Oo, kasi kung talaga sa iyan walang problema ro, di ba? Kasi maglokohan tayo. Pero sinasabi mo ang diretsyo na sa'yo yan, baka maglokohan tayo, sinasabi mo ng ganon? Oo, diretsuhan. Di ba? Hindi na ko sa'yo, ha? Sa bagay, mabuti na rin yun at dahil kung hindi mo sasabihan ng diretsahan, Kasi kawawa Kawawa yung mga ibang makakausap, pag-aaksayan ng panahon yan, pag-aaksayan ng pera yan, o tapos wala rin pala, di ba? Tama. May kilala ka bang nabiktima? Sa ngayon, di ko na may inaalam na Kumbaga, yung karanasan ko na ganyan, tama na yun. Sabagay, tama ka dyan. Ngayon, dito sa ating ginagawa, dito sa Wealth of the Nation, ikaw ba'y naniniwala talagang merong lalabas na malaking kayamanan o diretsahin mo ko o hindi?
Ba, diretsahin ka na dyan, parang kuhan yan eh. Huwag ka na Hindi lang maya. suntok sa buwan, baka suntok sa Mars pa eh. Yun ang tingin mo. Diretso. Oh, di ba? Sabi mo. Oo. Mm. Ako, naniniwala ako sa kuhan eh. Sa makatotohanan eh. Pero doon sa mga alamat at mga kwentong bayan, Mm. masarap pag-usapan yan pag nagkakape kayo, di ba? Gaya nito. So, sa tingin mo, negative ka, hindi ka kumbinsido na merong itong aming inaasahan dito o ating inaasahan magmamaterialize. So, sa personal na opinion ko lang, Hmm. mas maganda na lang yung magkaibigan na lang tayo. Ayun, okay, sige. Mabuti naman at napoproject mo at sinasabi mong ganyan. Kasi kung medyo magbibend ka at nakatagpo ka nga naman ng mapanamantalang ugali, baka yung yaman mo mapunta na sa kanya. Ikaw pala yung naging gold mine. Ikaw pala yung naging ginto. Hindi, saka nakakalungkot yan sa panahon ngayon. Karamihan sa mga tao talaga nangahawak na lang sa milagro di ba? Yun ang nakakalungkot yan eh. Tama ka dyan. Kaya nga yan ang aking iniiwas. Ako, believer ako. Naniniwala ako. Pero iniiwas ko naman yung too much expectation na mahila ko yung mga tao and then sa bandang huli, mapapahiya tayo. Di ba? Tama yun. Napakaganda ng programa mo eh. Kung hindi lang kita talagang kilala, hindi ako papa-interview sa'yo na ganito. At ako kilala rin kita. Ano? Ha? Di ba? Ayoko lang yung sinasamantala yung programang napakaganda para doon lang sa mga pansariling interes. Ba't sa tingin mo, nagagamit itong programa para makapanloko sila ng iba? Oo, pwede yun. Kasi, siyempre, marami nanonood dyan. Sa abroad dyan eh. Okay. Pwede lang gamitin nyo. Ito, totoo itong mga dala namin dahil ini-interview kami. Ito, panoorin nyo, di ba? Okay. Tama. Kasi nababalitaan ko nga na ginagawang sample yung mga segment na nasasabi ko rito. At pinapakita dun sa mga kausap nila. Nakakarating sa akin yung mga ganung balita. Totoo yun. Hindi man sila kumuha ng pera, pero marami sila napapaniwala doon sa ginagawa nila. Dahil dito sa ini-interview halimbawa. Oo. Halimbawa, sa mga ganyan, di ba? Oo. Ini-interview kita. Tapos sinasabi mong ganon. Nadadagdagan yung kredibilidad mo. Kasi nagpa-interview ka. At nasabi mong ganon. Parang lumalakas tuloy yung posisyon mo. Oo, sa akin naman yung karanasan ko lang yun eh. Maniwala sila sa hindi. Wala tayong magagawa ro, di ba? Basta yun karanasan ko yun na personal. Ito pananaw ko ng personal. Sa kanila naman yun kung maniniwala. Now, sa kabilang banda, itong pag-ID, nangongolekta kasi, sabi, mangolekta ka ng 8 milyong katao, 8 milyong pangalan. O paano magagamit ito sa scam, Kamandag? Pwede magamit siya. Unang-una, siyempre, nabumada ang globe. Ang limit na may limit. Ang unlimited na may limit. Gumaganda yan. Inaalam natin ito. Paano magagamit itong koleksyon ng mga pangalan na para sa scam? naputol. Yung unlimited na may limit. Yung babalik tayo sa binabanggit mo, mga IT. Kasi may nagsabi sa akin, Canton, mamimigay si sole signatory ng ganito karaming pera. Kailangan namin ng pangalan. Ako naman naniniwala. Sige, tutulong ako. Wala akong sisingilin. Pero paano, may nagsasabi na gagamitin ito sa scam. Parang, kumbaga, precautionary. Beware, di ba? Lagi naman ganun. Kabyat.
So ano ang kabyat dito na dapat kong pag-ingatan? Paano ito gagamitin? Ba, nakakolekta ako ng 1 million na pangalan lang. Paano ito gagamitin sa scam? Halimbawa, kung ako'y scammer, sa simple terms, paano ako yayaman sa pamamagitan nun? Kasi lagay mo yung kakolekta ka sa million pangalan, di ba? Bibigay mo ngayon doon sa kausap mo. Ito na yung mga pangalan, ito yung contact number. O pwede nang tawagan nyo, o padala mo ako ng 20 pesos para doon sa ID mo. Kasi marirelease na. Ay, biruin mo yun, sa 1 million, 20 pesos, 20 million na yun. Oo nga, ano. Halimbawa, sabihin, Kanton, nandito na yung ID mo. Kaya lang hindi namin ma-email kasi kailangan ng pambayad sa selyo. Oo, isa pa yun. Padalan mo kami ng 50 pesos para ma-email namin. Oo, kasi ino lang na may 50 ko, milyon-milyon na may papalit sa'yo, di ba? Oo. Tama ka. Totoo yun. Oo. Di ba? Oo. Pero kung totoo, may ano ba naman yung 50 pesos? Kapalit ng laman ng diba? ATM. Sa panahon ngayon, lahat ng pakikinggan mo, basta tungkol sa pera, para totoo. Oo. Tama. Magandang idea yan. At lang sa ganun, maiwasan, ano? Oo. Sa akin lang naman kasi, naawa ako sa mga tao na para bang nahirapan na ka sa buhay, dadagdagan mo pa. Diba? Tama. Well, nabigyan mo ko ng liwanag tungkol dyan, no? Oo. Kasi may mga yung mga concern, no? Hindi naman lahat tanggap lang ng tanggap. May mga concern, nagpapakita ng concern. Kanton, baka gamitin ka o gamitin yan, etc. Yun nga. Kasi sinabi mo nga, ginagamit na nga, di ba? Ang assurance ko naman, yung mga pumapasok sa WOTN, hindi ko yan isusurrender ng ganun-ganun lang. Tama pero, kamandag, nakarating sa akin ng pagbabalita na yung aking mga bulletin tungkol sa ID ginagamit ng ibang ahente. Yun ang masakit doon. Inaahente. Diba? Pupunta doon sa mga lugar. Ito, pinag-uusapan, sinasabi ni Kanto na may pa-ID, Tapos, hihingan na ng kung magkano. Depende na sila mangalap ng bahay sa ID. Hindi mo alam. Paano? Kamandag? Hello. Paano? Pwede silang... Yung mga isi dyan, maraming sumasakay para magkaperahan. Okay, kaya sige lang, basta tayo malinis ang ating konsyensya. Pag-ingat lang sa mga nakakapanood. Ako wala akong ini-endorso. Ako'y, kumbaga, napasubo na nga dito sa ID na to. So, yun. Kaya maganda rin pagkakataon na nakausap tayo, naibigay ko rin yung karanasan ko. Siguro, nasa sa kanila na yun. Kung papaniwalaan ba yun. Well, tama yan. At ako'y nalulugod at nagagalak at napaunlakan mo yung aking paanyaya. Ako natin kalimutan yung yung manalangin. Siya naman yung higit sa lahat na magbibigay sa atin ng kayamanan ng lahat. Pero pag totoo naman, welcome, mag-submit ka rin ng iyong ID, ha? Hindi na siguro, para doon na lang sa mga nangangailangan. Sige, alam ko hindi mo naman kailangan talaga, ha? Sabihin mo na lang doon sa mga nagbabanggit na sila yung mga signatory kasi ilabas nila kung talaga totoo yan at ibigay nila doon sa mga nangangailangan. Huwag na lang sila mga manguha pa ng mga ID. Tama yan. Kasi nasabi naman nila, buong Pilipinas ka, buong mundo nga, di ba? Sige. At laganap naman yan at mapag-usapan yan kung paano makakarating dun sa grassroots, ano? Oo, kung talaga totoo yan. Malalaman natin as the days come by. Tsaka pakiusap pala, huwag nila pag-halu-haluan yung alamat saka yung totoo. Sige. Okay. Bueno, yun lamang siguro, Kamandag. Kung maliban na lang kung may dadagdag ka.
Wala yan, Lid lang. Regards na lang sa lahat ng tagapakinig mo. At yun lang, ingat lang, ingat. Okay, sige. Okay. Thank you. Salamat sa iyong paalala, ha? Okay, sige. Thank you. Anton. Okay, bye-bye. Ayan, si Kamandag. Diretso talaga magsalita. Hindi namumuliti ka. Kung anong kanyang salubin. Ayun. Mismo dito, siniretsahan, sinasabi niya. Hindi siya naniniwala. Thank you. Okay, yun naman yung mga kailangan kasi nating i-synthesize yung mga impormasyon. Kapag ikaw ay bumubuo ng theory, meron tinatawag na thesis, yung positive, meron ding antithesis, yung negative, pros and cons. Kapag yan ay pinaghalo mo, nagkakaroon ng synthesis. So, doon naman lalabas kung ano yung mga potentiality, mga probability, etc., kung totoo nga ba o hindi. Ganun pa man, pwede naman tayong mangarap, dahil ako'y naniniwala. Sige lang. Okay. May dagdag ko pa, dito sa mga nagpapakita ng mga papel, tingnan din po natin kung makakahingi kayo ng original na papers. No? Diba, sabi ito, galing ito sa particular agency, galing sa Amerika, galing sa AMLAC, ganun. Tsuriin nyo yung quality ng papel. Kasi kadalasan, patadalang ka ng papel, puro Xerox copy. Yung quality ng papel, isa lang. Isa lang ang pinanggalingan na papel. Pero kung totoo yun, siyempre, different agencies, different people na nagpapadala sa ng sulat, gumagamit yun ng iba't ibang uri ng papel. O iba't ibang uri ng font, yung sulat, yung font, yung style. Yung sulat mismo, makikita ninyo kung yung style iisa. Pero kiniklaim ito galing sa Central Bank. Ito galing kay Malacanang o sa Malacanang. Pero yung style nung black style ba ang gamit? O yung semi-black? Pare-pareho. Ang papel? Pare-pareho. Siyempre, gumagamit yan ng stationery na iba't ibang klaseng papel. Lalo na kapag ang ahensya o sa embassy nang galing, yung papel nila ay iba ho dun sa ordinaryong stationery o sa ordinaryong coupon bag. Well, sige. Yan ang ating mga dapat ingatan. Tsaka yung mga kadalasan dyan, nagpapahype. Pinapahype ka, ini-excite ka. Na-excite naman tong pobre, papadala naman kagad ng pera. O magbibigay naman kagad ng pera. Ano ba, sabihin, bukas, gagawin na namin to. Makikipagkita na nga kami kay ganito. Kay General, magkikipagkita kami kay Undersecretary para ganito. Kaya lang, wala pa kaming pamasahe o ano. Ayun. Hanggang sa mauuwi sa napakarami mo na palang naibigay. Kapag nagkaroon na ng auditing, in-audit ka na ni Mrs. O na-audit ka ni Mr. O pag nasilip mo yung bank ang tawag nun? Yung Banco de passbook mo. Ayun, libreta. Ayun, naku, wala na palang laman. Na-scam ako. Tapos magpa-ID o membership. Halimbawa, yung mga foundation naman. Pa-ID, boom, 50 pesos. Tapos, meron kaming classification. Yung kung ikaw ordinary member o regular member, special member, may kanya-kanyang skill na magperang may involve hanggang sa umabot ng 500, 1,000, etc. Sige lang. Tapos pag hihingin mo na, sisingilin mo na, wala nang maibigay na dahilan. Hanggang sa maubusan na lang sila ng dahilan. Eto, sabi ni Fernando, sindikato po yan, nasabi na may ginto. Kaya nga, yung sindikato naman sa ginto, layer-layer lang pala yan. Yung may portion dyan na memorize nung nagbebenta, yun ang totoo. Pero yung kalahati, tanso. Kaya pagka tinesting mo, halimbawa, ang tester mo, yung ginagamit lang doon sa ahensya, yung bubuhusan ng asito, tapos kikis-kisin, lalabas nga namang tunay. Kasi yung ibabaw ng ginto, pero yung sa ilalim,
Tanso. Okay, sabi ni Delta Daniel, as ko lang po kasi may kapitbahay kami na nangolekta ng ID tapos nanghingi ng 5 piso. Di ko lang alam kung saan po or sino ang nagpakolekta sa kanila. Siguro naman pamasahe. Hindi, nasa inyo na ho yun. Nasa inyo na ho yun. Kung ituturing ninyong a form of scam or a form of help na lang dun sa nagungulekta. Pwede naman na consideration. Pero hindi ko ini-endorse yun. Yung scam niya, yung grand scale, yung halimbawa, sabi nga, mga tuwatin, halimbawa, ready na yung ID nyo. 1 million tayong lahat. Tapos, singilin ko kayo ng 20 pesos pang post office. Pero walang darating na ATM. Nandun na ako sa Bahamas, 20 million. Sabihan, padadala ko kayo ng ATM, pero walang unod. Walang laman. Parang may dumating na alimasag. Pagbukas mo doon sa alimango o sa alimasag, walang laman. Okay. Hindi po nabibili yan kung hindi blessed ng buyer at seller. Baka mamatay pa yan sila sa sumpa. Totoo yan. Dahil really, yung mga ganitong ginto, yung mga ganitong ginto buhay huwang naging buwiso yan eh. Yung mga ganyang ginto kanino ninakaw ng mga Hapon, yung mga nilutho nila yan. Tapos tinunaw. Pero marami pong buhay ang nabuwis. Kaya po siguro nandiyan po yung sumpa ng ginto. No? Hindi ho dahil sa yung ginto mismo in general may sumpa, kundi yung kasaysayan ng mga kayamanang ito may talagang ilang libo ang nahirapan, ilang libo ang namatay, na torture, ni rape, makuha lamang ang kayamanang ganito. Kaya ikama lang na ito ay dumaan sa paglilinis. Doon ko naintindihan. Okay, tama ka Anton. Ako naubos ako ng grupo na taga Isabela na dinala pa kami sa Santa Ana, Cagayan. 75,000. Sumatra fake. Almost 300K nakuha sa akin. At second, meron din sa Bukidnon naman, 6.2. Yung Burma yata yung 6.2. Fake din. Ipinahuli pa kaming mag-asawa sa CDEO Airport. More than 100,000 naman ang nakuha sa akin at kaya dapat mabigyan ng warning mga kababayan para di sila mabiktima tulad ko. Rolando, siguro ninuli ka dahil fake nga naman yung dala mo. No? Pero kung genuine ba, mahuhulihin ba? Pwede rin, Kasi, okay. Basta, bakit may basbas ba sila? Pati utak nila kamote din. Ano ba yun? Huwag kasi panay kamote ang nasa utak para hindi mabiktima. Para di malaman ang address ni Apo para magpapag-aral spiritual. Ano to? Pwede ba makuha? Sige, sasabihin ko sa inyo, i-announce ko. Pero hindi ako nakahanda. Sa susunod na broadcast natin, Frando, yung nila Sinukuan at ni Apo Bernardo. Meron po niyan sa Farmers Plaza sa Cubao, sa food court. Tama. Doon sa, ngayon ang paborito nila. Doon sa may pizza, ang SNR. Sa SNR. Yan. Kaya, siyempre, nakaka-attract ka naman kapag pera pinag-usapan. Na-attract yung biktima. Pag pera, ayun, madali sila mabiktima. Okay. San Carlos. Sunok sa Pluto. Ano yung sunok sa Pluto? Ed? Suntok sa buto. Nakakasakit naman ako niyan, hindi. Nai-stress si Gudoy niyan. Oo. Nai-stress daw si si Gudoy. Good evening. Okay, James. Okay, James. Kung gusto mo tumawag, James, you may, Yung pinunta naming albularyo sa 13 Martires, sabi, meron daw nakabaon na kayamanan. Isang di pa lang ang lalim.
Ayun, ang ganyan namang isang di pa lang. Kapag hinukay mo yan, palalim ng palalim, palalim ng palalim, hanggang sa ma-reach nyo. O ma-reach yung booby trap. O bien, pag dating doon sa ilalim, nagiging uling kapag merong intervention ng espiritu. Matatalino itong mga Hapon eh. Kalimbawa, nakahukay ako. No? Bang! Talagang ginto. Ginto ang tingin ko. Pero yung pala talagang decoy na ginawa, sinadya ng mga Hapon. Sinadya ng mga Hapon na ilagay yung mga decoy na yun. So decoy yung napuna mo, lagot tayo. Dito naman sa mga certificates na to, ito pala binyahe ng mga sundalong Amerikano galing China. Kaya meron yung mga bills na hinahanap ngayon, Super Picheli, 1912, na currency yata yun, bonds ng China. Nilikas ho ng mga Amerikano yan from China, dumaan ng Taiwan, nilikas ng Amerikano, dinala sa Clark kasi hinahanting ng mga Hapon. Gustong kunin. Ganun ang spoilage of war, spillage of war, whatever. Now, isinakay daw ito sa mga bomber planes o yung mga siguro C-130 o C-5A, ganun. Papunta sa south, dito sa Mindanao, sa Singapore o Malaysia, doon yata dadalhin kung saan itatakas yung mga ganitong certificate. Nagkataon, masama ang panahon, bumuelta yung eroplano, pabalik na sana uli ng Pilipinas kasi hindi sila makalusot dito sa may bandang Borneo. Inabot sila sa Mindanao, bumagsak yung mga eroplano. Yun pala ang dahilan kung bakit yung mga Zimbabwe, yung mga FRB, yung Federal Reserve notes, laganap dyan sa Mindanao. Natagpuan doon sa kabundukan. So kahit pag dinala mo yan, kahit original yung dala mo, itatanggi ng bangko, tatawag sa pulis, may nagdala dito, si Anton, nagdala ng FRN, pinakita-kita pa sa internet, original. Pero sasabihin kong fake, papahuli pa ako. Ganun ka walang hiya yung bangko na yan. Kaya yung kaso nga ni Santi, si Santa Romana, nabasa ko, i-quote ko lang yung author later on, hindi ko memoryado, si Graham yata yan. Yung kanyang kayamanan, nung mamamatay na siya, pinamanan niya sa mga kaibigan niya. Si pare, bibigyan ko ng $50 million. Yung aking accountant, $100 million. Yung aking asawa, common law, si Luz, ganito. Ganyan. Pero nung nawala na, namatay na, kukunin na nung heir, nagulat daw yung si John Reed, yung CEO ng Citibank dun sa New York, sa laki. At tama yung account, tama yung password. Pero gumawa ng eksena para hindi mabayaran. Kasi malulugi yung bangko. Kaya ganun, grand scale stapa, hindi ang tao ang nang-istapa, kundi yung bangko mismo. Nagkaroon ng kaso yun. Kaya ginawa naman yung Citibank, para hindi maklaim yung ginto, may ginto pang deposit, inilipat nila from New York doon sa Bahamas. Paano pa mahabol ni Tarsiana? Pangalan nun ni Tarsiana Rodriguez. I-research niyo po sa Google Books, Tarsiana Rodriguez. Lalabas yung yung istoryang yan tungkol kay Severino Santa Romana alias Santi. Yan. So, masalimuto ito. Kaya kahit totoo, halimbawa itong ganito, Golden Dragon, kahit totoo yan, yung mga kalaban, o yung mga kabal, gagawa ho yan ng version na fake. Para magulo, para lahat na ng original, papasok man, ay idideklara nilang fake. Yan ang nakakaano dyan. At base din sa isang reliable source, isang Pilipino nagtatrabaho sa bangko, sa abroad. Nag-confess siya dun sa kaibigan ko. Sabi niya, alam mo, may nagdala dito matanda. Nagdala ng ganyang bonds. Pero ang utos kasi sa amin, lahat na magdadala ng ganyang bonds, sasabihin namin, dideklara namin fake. Pero dala ng matanda, genuine. Halagang $5 million lang. Sabi, sandali lang po papasok lang, papa-authenticate ko sa loob. Pagdating ko sa loob, pinalitan nila ng fake. At sinuli nila doon sa matanda, yung fake. Sabi, fake ko yung papel mo.
Ha? Paano naging fake yan? Binili pa yan ng aking tatay. Ganun. Fake ko yan. Ganun. Pag na ho kayo babalik, at sa susunod na pagbabalik ninyo, pupusasan na ho kayo. Ganun pala yan, ha? Kaya itong ating ni inaasam-asam, malaki pong kredito ito doon sa mga makakapagbukas o doon sa mga nakapagbukas na. O kasi hindi po talaga pala ganun kadali. Nasa diskresyon ng mga bangko. Sila pwedeng magnakaw. Pero pag ikaw, nakautang ka lang ng makalit na halaga, embargo, elite. Talaga, ha? Okay, wala silang masasabi dahil walang kanton to God to be the glory. Okay. Kailangan na ng disclaimer sa mga ini-interview sa WOTN. Turuan mo ako, Ed. Turuan mo ako. Nasubukan ko din yan sa Cavite. Napasok ko pa ang butas sa ilalim ng bahay nila. Nakunan din ako ng pera. Ikaw ang kayamanan. O kaya nga sabi kong kaibigan kong nagtitreasure as a hobby. Sabi niya, hindi ako ako hobby ko lang ito. Pero kung sasabihin ako ang gagastusan ko sila, ako pala ang naging treasure. Ako ang naging treasure site. Dahil ako ang pinagkakitaan. Ask ko lang po si share guest nyo, po di pa, merong Zimbabwe Redemption pero antayin natin yung redemption stages mismo, Nilda. No? Kasi merong iba, mga nag-o-offer ng fast track. Pero itong sa redemption, tatanong ko kay Kuya Christian. Kuya Christian, kailan po ba yung redemption? Hindi kaya magamit sa pag-loan tulad ng SS, lalo na kung may information or history ng working history. Pwede potential din siguro. Pero ang naman yan, hindi naman siguro ganun kadali kasi mag-exercise din ng due diligence ang SSS kung sakali. Kung hindi naman ikaw yon, may picture naman, titignan. Pero kung sisindikatuhin, pwede siguro ng mga taga-SS. Okay. Sir Tony, totoo yan at marami na talaga na biktima na nagpapanggap na sila daw, may-ari ng mga bankers, nasa kanila daw lahat ng hinahanap na items, kailangan daw nila ng ganung halaga para maibaba. Pero pag nagbigay ka na, wala. Hindi na magpapakita. Pero hindi naman lahat, sir. Kasi dahil may mga access din kami sa mga bankers na hindi tumatakbo pag nagbigay ng halaga na napag-usapan, pag sinabing within 5 days nasa Manila ang mga items na kailangan mo. Very good. Kung gano'n, posibleng sinasabi ni Kamandag, talasan mo pakiramdam mo kasi mapapatunayan ng labas. Okay. Hala na, scam ka. Ako, I believe na matagal niyan, mayaman ng Pilipinas ng ginto. There's something sa history na nagpapatunay, yes. Pero ito ay mga mga war materials. Kaya nandun yung sumpa. Okay? Okay, di kami nag-text. May nag-text na importanteng text. Tignan natin, basahin natin. Kung ano ang mensahe ni... antay lang. Sabi ni Doc. Hindi ko na sasabihin kung sino Doc. Sabi ni Doc. Antay lang, malapit na. Malaman kung totoo ang wealth. Pag lumabas ang pondo ng project ko, totoo ang wealth. Pero wala ako alam na may ATM na ibibigay. Ayan, sabi ni Doc. Thank you, Doc. Karamihan naloloko siya rin sa sinasabi 50 pesos lang yan, makukuha natin milyon. Good evening. Jumeri, I had to burst the bubble pero ang authentic na mag-release ng wealth ay hindi magpa-promise dahil 70% niyan ay nakalaan sa project. Ito ay galing straight sa tao ni Apo FEM. Siguro ang signatory mismo sa share niya pwede niyang bigyan. Oo. Tama yan, Julie. Paano hihingi ng pera para ipadala sa mga beneficiary kung mapera na ang sole signatory? Halata naman. O kaya nga, hindi naman hihingi. Kapag yung sole signatory totoo, natumbok natin yung totoo. Pero yung hindi totoo, yari tayo.
Yung ganun yun. Sa totoo, talagang hindi manghihingi. Pero yung pag natapat tayo dun sa nagpapanggap, yari tayo, dali tayong lahat. Sir Anton, sana maaprubahan na po ang pamamahagi sa Pilipino para makauwi na po kami. Okay, sige. Sigurado, mga OFW ay nasa priority list yan. Positive lang. Babalatuan na lang ang mga... Pero hindi naman kami mahirapan sa 50 pesos. Karma na lang. Oo, tama ka dyan, Lizel. Kung totoo. Di ba? Pero kung hindi, yung 50 plus 1 times 1 million, 50 million! Kaya nga si Renton, basta si money involved, kahit 20 pesos lang, mahirap yan. Mas lalo pag nangihingi pa ng ID, ng 300 pesos, ay ibang usapan talaga yan. Sad to say, maraming naloloko kasi ibang babaka sakali, nag-imbisyon. Dami na nagpapagawa ng ID, konting pera, 120 pesos, 3 years na, wala din. Kapag si President Duterte ay nag-go signal, okay, habang wala pang signal, galing President, never surrender. At mukhang may ay mukhang may pa-ID rin ng Presidente. Abangan na lang natin yan. Mukhang may naririnig na kung gano'n. Pero ilang probinsya yan. Okay, wow. Napansin ko parang boses ni CNN. Pwede na kasing gamitin ang pangalan ng mga tao sa pagkolekta ng benepisyo later on. Kaya mag-ingat. Kaya meron tinatawag na Social Security, parang gano'n mayroong i-issue sa inyong lifetime number along with the national ID na yun ang gagamitin po ninyo sa pagkiklaim ng pera. Nandun sa ATM, yun ang pagkakaunawa ko. So merong ganun, may ganun. Pero sana nga magkatotoo. Pero kung hindi man, okay pa rin dahil maraming uulan tayong project. Iriapito natin ang paniniwala ni Kamandag. Respeto, karapatan niya yan. Ang alamat, okay. Tama po yan, Kamandag, pati mga alamat at espiritu nandito. Sa bagay na sa atin, ang paniniwalaan natin. May biyaya at langit na sa lupa. The LOI, the people of the Philippines and signatory will have his share if and when as project depending on all LOI. Okay, depending ngayon sa baka hindi natin ibalik yung proposal ng OTN dati na may conference. In conference, Alfred, hindi na siguro. Dahil mutin academic na, nakarating na tayo sa eksena o sa senaryo. 333 comments. Favorite kong number, 333. Pag style tulad ni Bicoy ng mga documents, sure yan, tuloy ang buhay, magtrabaho lamang. Oo, tama yan. Dumating, tuloy pa rin ang buhay. Matuloy man o hindi itong ating inaambisyon, tuloy pa lang ang gulong ng buhay. Linisin mo ng daan para sa paglabas ng biyaya. Kasi alam mo, Alberto Milo, kung itong mga biyaya na ito ay nakatali nga dyan sa mga war loot, yung mga pinaghirapan. Masasabi pinaghirapan. Pinagdanasan ng maraming buhay o pinagbuwisan ng buhay, may sumpa talaga yan. May sumpa yan. Katanggap na ako dito, may sumpa. Anyway, kaya kailangan talaga malinis, ma-cleansing yan, ask ko lang po kung nakatanggap po ninyo ID ko, Jojit, parang may napansin akong meron at kompleto naman, basta importante, back to back. Logic na lang, mangutang ka sa bangko, lahat ng assets mo sa pwede collateral, hinihingi, totoo yan. Huwag magpaloko, huwag magbitiw ng pera. Kay Duterte, dahil dadaan yan sa government. Ayun. Kaya mga tayong lahat, dahil naninlang tayo, si Fernando Magallanes daw ay napatay sa awayan. Ayun nga, tama naman Alam naman sabihin ni, pupunta si Ferdinand Magellan o Fernando Magallanes sa hari, King Felipe. Ano yun? Finance mo yung aking expedition. Kailangan ko ng 5 barko. Bakit saan pupunta? Pupunta ako ng Pilipinas.
Anong gagawin mo? Mamimili ako ng sibuyas, kamatis, bawang, at luya. Kasi nga, sabi ng mga historian, nagpunta raw ng Pilipinas para sa spices. Mamalengke ka lang pala, limang galyon ang dala mo. Talaga naman. Okay. Under recovery. Okay, sige. Gold is a good electrical conductor. Negative energy are drained. Noemi Orbistondo, watching from New Jersey, sa Tri-State. May nagsangla sa akin ng gold bar. Siya sa ating ko, tingga po siya, nakaabot ng interior. Pero kasize ng 12 kilograms na ginto. Ingat po. Okay ha. Sige, mahirap yan kapag hindi naasay. Dapat talaga sa pagbili ng gold bar, merong expert na susuri. Paano. Lahat ng gold po ay may tamang ritual po yan. At ang signatory lang ang pwedeng kumilos o mag-ayos niyan. Good evening, Kuya Anton. Okay, sige. Kaya nga, pag-release na sang-ayon din at paglilinis ng budi ang mabibigyan at magpisan ng sambayan ng Pilipino. Kung ano man ang normal na ginagawa nating mga Pilipino, dati patuloy, kumayod po tayo. Tama yan. Oo, wag muna tayong malunod sa ating mga pangarap, sa ating ilusyon. Hindi ilusyon. Magagalit si old man. Hindi ito ilusyon. Natutupad to. Ang pinili lang ng bantay ang siyang pwede humawak ng kayamanan. Pero pinag-aaralan pa niya ang lahat at pasya ng Panginoong Diyos ang inaantay niya. Good evening from Riyadh. Okay. Scam. Scam. Saan ba yun? Scam din mga bangko. Totoo yan. Naniniwala ako yan. Scam yung bangko. Yang nangyayari sa Hudeo na namatay sa crematorium at naiwan ng mga account sa Swiss Bank. Ang bangko ay nakagamit at naging sarili na nila. Ang opisyal, tama yan, Ed. Oo, tama yan. Napunta na sa kanila. Ang tendency pala, nung kiniklaim nung heir ni Santi, yung para sa kanila, sabi yata, hintayin na lang natin to. Pag naantayin na lang natin, patagalin na lang natin ang patagilin. Yung claim, hanggat sa mamatay na lang itong mga heirs. At pagka ganun, atin na yung kayamanan. Citibank yan, Citibank. Documented yan kasi may mga kaso na naka-file dyan. Pinagtangguluyan ng iba pero wala akong nagawa. Basta mga de papeles na accounts, GBC bonds, paper monies, walang silbi o halaga mga yan. Isa lang ang totoo, hanapin ang mga sikretong World War II Japanese treasure bankers dahil nandoon ang totoong kayamanan. Alam nyo, dyan sa Bohol, mga residente sa Carmen, Bohol, may gagawing subdivision, parang humanitarian mass housing project. Ang sabi, yung ginawa daw ng Habitat for Humanity, inferior. Kaya meron silang gagawin ngayon. Ganito siste. 12 hours magtatrabaho Pilipino. So, sa sunrise to sunset, Pilipino. Pero pagdating ng sunset to sunrise, hapon. Yan sa Carmen Bohol, marami akong kay mag-anak dyan. Sa sunrise to sunset, Pilipino ang mga construction workers. Pero from sunset to sunrise, mga hapon. Kaya understood. Understood. Ang national ID system ay na-implement na. Ayun pala. Ayan, sa September daw, may implement ng national ID. So, importante yung lifetime number natin dahil yan yata ang magiging basihan paglalagyan ng supplemental aid. Si TBM yata ang sole signatory kasi anak siya ni Princess Inimesia, Queen of the North. Siya ang okay. Edwin, sana matuloy yan si Aranton para makauwi na kami ng Pilipinas. Okay, sige. Tingnan natin. Okay, siguro hanggang dyan lang muna tayo. Dahil bukas ay Lunes, may pasok na. Sir Tony, ang original na Golden Dragon, yan.
3 baby lang yan. Pag magkapatong na 3 baby box, kita mo na naka-imbos na dragon sa boxes. Pero di ko sinasabi na D2 na yung nasa screen. May nagsabi nga rin ito, Edison, na mukhang yan yung mga replika. May mga nagsabi rin ng gano'n. May nagsabi rin, no? Yan nga. Gumagawa rin din pala ng replika yung mga kabal. Kung makikita, mababasa ho natin yung aklat na yun tungkol kay Santi, tungkol doon, sinimulan kong kay Terciano Rodriguez, tapos yung mga warlord ng Japan, makikita po natin na talagang napakahirap kalabanin. Baga, hindi lang fortress, kumbaga fortress yung babanggain. Kaya kung ito'y nilakad ng 13 taon, magaling na, kumbaga talagang napakagaling team, no, na lumakad nito at umayos nito dahil talagang fortress yung babanggain. Kung kabal lalo, hindi ito mapagwawagyan kung nandiyan pa rin sila. Kasi mismo sila ay nagka-interest dito at wala silang maibabayad, babangkarote sila. Anyway, and the way it seems, nalagpasan na yun at tayo na lang ay mag-aantay ng official pronouncement. At kapag nagkataon, siyempre hingin natin sila ng mga postscripts, so yung mga historical facts na kailangan pa nating malaman at nang sa ganun ay maituwid ang lahat ng bagay. Bueno, hanggang dyan na lang po muna ang ating programa sa gabi nito. Good night na. Bukas may pasok na. So sa susunod nating muli nating pagkikita. Sandali, may tumawag. Hello? Ready ka bang magsalita? Hindi mo na. Sandali lang. Kasi nagsara na ako eh. Sige. Okay? Okay, sige. Ihahabol ko. Okay, thank you James. Ayan, pahabol ni mensahe ni James Sawyer. Kanya talagang gar yung kanyang boses. Mukhang nagkaroon siya ng sore throat. Pahabol niya, sabi niya mga naniniwala pa dun sa mga foundation, hindi ko na lang mapapangalanan. Maghunos dili na raw po tayo dahil marami pa ho ang mga patuloy na nakalugmok at napapaniwala ng mga foundation at nakukunan ng pera ang mga followers nito. So, yan lamang po. Sa susunod, bigyan natin ang pagkakataon si James dahil ngayon talagang garal-gal ang kanyang boses. Magandang gabi sa lahat. And have a